May kakilala ka bang taong matigas ang ulo? Ano ang pakiramdam mo kapag kausap mo sila? Marahil karamihan sa inyo ay gugustuhing dumistansya na lang. Ang pagiging matigas ang ulo, dahil lamang dito, maaaring masira ang relasyon mo sa mga taong minamahal mo. Ganito rin ang nangyari sa bida ng ating kwento ngayon. Isang babaeng mula sa isang pamilyang hasyendero na piniling putulin ang ugnayan sa kanyang pinakamamahal na anak dahil sa kanyang pride at katigasan ng ulo. Ngunit ang pride na ito, na hindi niya binitawan hanggang sa huli, ay tuluyang gumuho sa isang lugar sa Pilipinas. Ang babaeng pinalaki ng may karangyaan sa Negros ay nagtayo ng pader sa pagitan niya at ng kanyang anak na nanirahan sa Maynila at matagal itong tiniis. Ngunit nang bumisita siya sa Maynila pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat sa hindi inaasahang kalagayan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong buhay ay nayanig mula sa kaibuturan. Ano kaya ang nakita ng matigas ang ulong hasyendera sa Maynila na nagpabago sa kanya? Pakinggan po ninyo. Magandang araw. Ako si Isabela de la Cruz Montenegro. Ipinanganak at lumaki ako sa isang lumang pamilyang hasyendero sa Bacolod, Negros Occidental. 58 taong gulang na ako ngayong taon. Ang aming pamilya ay nagmula sa lahi ng mga may-ari ng lupa sa rehiyon ng Negros mula pa noong ika-19 na siglo. Nagmamay-ari kami ng malalawak na tubuhan at isang distillery at ako ang tagapagmana ng pamilyang ito. Siyempre, wala na ang sistema ng mga hasyendero ngayon, ngunit ang dangal at tradisyon ng aming pamilya ay nananalaytay pa rin sa aking dugo. Nang sabihin sa akin ni Cristina na magpapakasal siya sa isang lalaking taga Maynila na nagngangalang Juan Miguel o JM, inakala kong biro lang iyon. Ang anak kong iyon ay laging puno ng kuryosidad at mahilig sa pakikipagsapalaran at sa tuwing may ginagawa siyang kakaiba, ako ang laging pumipigil sa kanya. Ngunit ang pag-aasawa ay ibang usapin. Isang lalaki mula sa Maynila? Hindi ba't siya ay isang taong lumaki sa kulturang ibang-iba sa atin? Ang aking isipan ay napuno ng lahat ng uri ng negatibong pag-iisip. Cristina, gaano mo kakilala ang lalaking iyan? Mahinahon kong tanong, ngunit hindi ko maitago ang talim sa aking boses. Sinabi ni Cristina na si JM ay isang architecture student na nag-aaral sa Maynila at nagkataong nakilala niya sa isang party sa Makati. Ipinaliwanag niya kung gaano ito kabait at maalalahanin, kung gaano ito ka-passionate sa kanyang trabaho. Ngunit sa aking pandinig, ito'y parang isang panandaliang pagkahumaling lamang ng isang kabataan. Bata ka pa, hindi mo kailangang magmadali sa ganyang desisyon. Hindi ba't dapat ay makilala ka muna ng mas maraming tao? Malamig at nanginginig ang aking boses. Habang may luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Cristina, "Mama, mahal ko po siya, mahal na mahal ko si JM." Ang mga salitang iyon ay kumirot sa isang sulok ng aking puso. Ngunit para sa kinabukasan ng aking anak, kailangan kong maging matatag. Sa loob ng ilang araw, sa tuwing magkikita kami, nauuwi ito sa pagtatalo. Si Ricardo, ang aking asawa, ay laging nagsisilbing tagapamagitan. Isabela, hindi ba't sinasabi nila na ang pag-ibig ay walang kinikilalang hangganan o kultura? Kung masaya ang anak natin, hindi ba't sapat na iyon? Laging ganyan ka-idealistiko si Ricardo. Sa huli, pumayag ako. Paano ko pipigilan ang isang taong nagsasabing nagmamahal siya? Ngunit sa kaloob-looban ko, umaasa akong magbabago rin ang isip ni Cristina sa paglipas ng panahon. Ngunit, makalipas ang 2 buwan, nang matanggap ko ang isang email na may kalakip na larawan ng pamilya, lalo akong nakumbinsi na ang kasal ng aking anak ay hindi magiging masaya. Sa larawan, sila ay nagtitipon sa sala ng isang simpleng kondominium. Kung ikukumpara sa pamantayan ng aming pamilya, masasabi kong simple at hamak ang kanilang tirahan. Ang mga magulang ni JM ay simpleng manamit at may mga ngiting tila nahihiya at ang kanilang mga gamit ay hindi rin kapansin-pansin. Mukha namang masayang pamilya, hindi ba? Sabi ni Ricardo, ngunit sa aking mga mata, ang tanging nakikita ko ay ang pagkadismaya na hindi ko kayang ipadala ang aking anak sa ganoong kapaligiran. Kung ipipilit mo ang kasal na iyan, hindi ako dadalo sa seremonya. Ang aking deklarasyon ay nag-iwan ng gulat sa mukha ni Cristina. Mama, please. Ricardo, ikaw na lang ang pumunta. Hindi ko talaga kaya. Tumalikod ako. Iyon ang sandaling nagtayo ako ng unang pader sa pagitan namin ni Cristina. Bumuntong hininga si Ricardo at sinubukang ipaunawa sa akin ang sitwasyon, ngunit walang nangyari. Mag-isa siyang pumunta sa Maynila at dumalo sa kasal. Pagbalik niya,
Walang tigil siyang nagkuwento kung gaano kababait at tapat ang pamilya ni JM. Kung gaano kasarap ang pagkain at kung paano sila nagsikap na makipag-usap sa kanya kahit magkaiba ang kanilang kultura at wika. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpalayo sa akin. Sa tingin mo, sa isang linggong pananatili mo roon, naintindihan mo na ang lahat tungkol sa kanila. Dahil sa malamig kong tugon, hindi na muling nagsalita si Ricardo. At lumipas ang ilang buwan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Christina. Ang mga tawag na dati ay araw-araw ay unti-unting dumalang at lalo pang tumigas ang aking puso. Kahit noong Pasko, nanatili ang aking anak sa Maynila at kami ng aking asawa ay nagdiwang ng Pasko sa unang pagkakataon nang wala siya. Lumala rin ang relasyon namin ng aking asawa. Unti-unting nabawasan ang aming pag-uusap at pareho kaming nagtayo ng makapal na pader sa pagitan namin at ng aming anak. Lumipas ang tag-init at dumating ang tag-ulan. Sa halip na mabawasan, lalong tumindi ang galit ko sa aking anak. Isang umaga, habang nagkakape, ang aking asawa, na laging nag-aalala sa aking nararamdaman, ay mahinang nagsalita. Buntis daw si Christina. Sa sandaling iyon, nahulog ang tasa mula sa aking kamay at nabasag sa isang matinis na tunog. Ano ka mo? 5 buwan na raw sa susunod na buwan. Malapit na tayong maging lolo at lola. May kagalakan sa mga mata ni Ricardo. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may narinig akong gumuho. Para bang ang pader na matagal kong itinayo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang salitang apo pa lang, at ang isiping ang aking anak ay magkakaanak sa malayong lugar ng Maynila. Sa pag-iisip pa lang noon, isang hindi maipaliwanag na pagsisisi at pananabik ang bumalot sa akin. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Ricardo, dahan-dahan akong pumunta sa aming silid-aklatan. Ginamit ko ang nanginginig kong kamay para tumawag sa Maynila. Pagkatapos ng ilang ring, narinig ko ang boses ni Christina. Hello? Christina, ang aking boses ay mas maliit at mahina kaysa sa inaasahan ko. Mama? Narinig ko ang gulat sa boses ng aking anak. Sandaling katahimikan ang namagitan at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pupunta ako sa Maynila sa susunod na linggo. Walang karagdagang paliwanag, ibinaba ko ang telepono. Ang puso ko ay kumakabog na parang baliw. Habang pabalik sa kama, naisip ko, hindi ko ugali ang biglaang desisyon. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa aking anak, paano ko siya haharapin? Ngunit sa balitang magkakaanak na siya, isang halo ng pag-asa at takot ang namuo sa akin. Pero desidido na ako, pupuntahan ko ang aking anak at ang aking magiging apo. Marahil, ang lahat ng prejudice na itinayo ko ay isang malaking katigasan lamang ng ulo. At sa ganitong paraan, sinimulan ko ang pinakamalaking pakikipagsapalaran sa aking buhay. Habang nag-iimpake ng aking maleta, patuloy akong nag-aalinlangan. Sinabi ko lang kay Ricardo na bibisita ako sa isang kaibigan. Nagtataka man ang kanyang itsura, hindi na siya nagtanong pa. Marahil ay dahil alam na niya ang katigasan ng aking ulo. Hanggang sa sandaling sumakay ako sa eroplano mula Bacolod patungong Maynila, magulo pa rin ang aking isipan. Napakawalang kwenta. Bulong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Bacolod mula sa bintana. Ngunit hindi na ako maaaring umatras. Ang halos 1 oras na flight ay mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Okay lang naman ang pagkain sa eroplano, ngunit hindi madaling makatulog sa masikip na upuan. Habang pinagmamasdan ang paglubog at pagsikat muli ng araw sa ibabaw ng walang katapusang mga ulap, iniisip ko kung ano ang Maynila. Sa totoo lang, ang imahe sa aking isipan ay isang magulo at maingay na syudad. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, huminga ako ng malalim. Medyo naramdaman ko ang paglapag, ngunit sa pangkalahatan ay maayos naman. Ang paliparan na nakikita ko sa labas ng bintana ay mas moderno kaysa sa aking inaasahan. Isang malaking gusali ng terminal na gawa sa salamin at bakal ang sumalubong sa aking paningin. Nang bumaba ako sa eroplano at pumasok sa loob ng airport, nagulat ako. Mas malinis at mas organisado ito kaysa sa inaasahan ko. Mataas ang kisame, maluwag ang pakiramdam, at makintab ang sahig. Kahit na nagsisiksikan ang mga tao pagbaba ng eroplano, walang sumisigaw o nanunulak. Lahat ay maayos na kumikilos. Habang papunta sa immigration, ang mga digital signboards ay nagbibigay ng iba't ibang impormasyon. Mayroon ding mga sign sa iba't ibang wika. Isang maliit na bagay, ngunit sa paano man ay gumaan ang aking pakiramdam. Mabilis ang proseso sa immigration. Ang officer ay mukhang seryoso, ngunit episyente niyang ginawa ang kanyang trabaho.
Mabilis at madali rin ang proseso ng pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs. Ang lahat ay napakasistematiko at moderno, na lubos na naiiba sa Maynila na nasa isipan ko. Paglabas ko sa arrival gate, nakita ko ang maraming tao. Mga taong naghihintay sa kanilang pamilya, mga driver na may hawak na placard, at si Christina. Agad akong nakita ng aking anak at kumaway. Sa sandaling iyon, nanikip ang aking dibdib. Isang taon ko siyang hindi nakita, maganda pa rin siya tulad ng dati, ngunit may kaunting pagkakaiba. Medyo malaki na ang kanyang tiyan at ang kanyang mukha ay mas bilugan at malambot. Sa kanyang mga mata, makikita ang halo ng saya at kaba. "Mama!" Nang akmang tatakbo si Christina palapit, hindi ko sinasadyang napaatras ako. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha, ngunit hindi pa ako handa sa emosyon. Sa halip, pinanatili ko ang aking postura at magalang na tumango bilang pagbati. "Matagal na rin, Christina." Ang aking boses ay naging matigas nang hindi sinasadya. Sandaling natigilan si Christina, ngunit agad ding ngumiti. "Mama, buti nakarating ka ng ligtas. Kumusta ang biyahe?" "Nakakainip, pero kaya naman." Maikli kong sagot at lumingon sa paligid. "Nasaan si JM?" "Si JM, may deadline siya sa isang mahalagang proyekto kaya hindi siya nakapunta. Pero makikita mo siya pag uwi natin." Akmang bubuhatin ni Christina ang aking maleta, ngunit umiling ako. Hindi ko hahayaang magbuhat ng mabigat ang aking anak na buntis. Habang naglalakad kami palabas ng airport patungo sa sakayan, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Malinis ang mga kalsada at maayos ang daloy ng trapiko. Ang sistema ng pampublikong transportasyon ay nakakagulat na moderno. Sa probinsya, karaniwan na ang pagka-delay ng mga sasakyan, ngunit dito, tila lahat ay nasa tamang oras. Sumakay kami ng taxi papunta sa Quezon City, kung saan sila nakatira. Pumasok kami sa taxi at napansin ko ang malinis na upuan at tahimik na kapaligiran. Ang tanawin sa labas ng bintana ay isang magandang kombinasyon ng syudad at kalikasan. Mas maunlad pala ang Maynila kaysa sa inaakala ko. Hindi ko napigilang sabihin, ngumiti si Christina. "Opo, Mama, mabilis ang pag-unlad dito." Habang tumatakbo ang taxi, hindi ko maitago ang pagkamangha sa mga nagtataasang gusali at maayos na tanawin ng lungsod. Ang mga kalsada sa amin ay madalas may kalat, ngunit dito, lahat ay tila nasa ayos. Huminto ang taxi sa harap ng isang condominium complex. Isang high-rise condominium, ngunit mas moderno at malinis kaysa sa inaasahan ko. Dumaan kami sa lobby at sumakay ng elevator papuntang 15th floor. Nang buksan ni Christina ang pinto, sumalubong sa akin ang isang mabangong amoy, kasama ng amoy ng niluluto. "Nandito na kami!" Sigaw ni Christina mula sa pasukan. Lumabas si JM na naka-apron pa. Magalang siyang yumuko at bumati. "Magandang hapon po, Tita Isabela. Welcome po." Ang kanyang Tagalog ay may halong Ingles, ngunit halata ang kanyang pagsisikap. Formal akong tumango, "Salamat." Pagpasok ko sa loob ng bahay, nakita ko ang isang malinis at maayos na sala. Simple ngunit elegante ang interior. Malayo ito sa karangyaan ng aming mansyon sa Negros, ngunit hindi naman masama. Sa mesa, nakahanda na ang pagkain. Isang malaking palayok ang nakakuha ng aking pansin. "Espesyal po naming inihanda ang tinola para sa inyo," sabi ni JM. "Naisip po namin na pagod kayo sa biyahe, kaya isang mainit na sabaw ang bagay sa inyo." Nasa loob ng palayok ang isang buong manok. Nalito ako sa unang beses kong makita ang putahing ito. Sa aming pamilya, hindi namin niluluto ang manok ng buo sa ganitong paraan. Natural na umupo si Christina sa mesa at kumuha ng kutsara at tinidor. "Mama, ito po ay tradisyonal na pagkaing pampainit ng katawan. Maganda ito para sa pagbawi ng lakas." Nagpatuloy si JM sa pagpapaliwanag. "Ito po ay manok at gulay na pinakuluan ng matagal sa sabaw. Sigurado pong makakatulong ito sa pagod ninyo sa biyahe." Dahan-dahan akong umupo sa mesa. May nakahandang kutsara at tinidor para sa akin. Kumuha ako ng sabaw at maingat na tinikman. Mas simple kaysa sa inaasahan ko, ngunit may malalim na lasa. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na tanawin ang aking nasaksihan. Ginamit ni Christina ang sarili niyang kutsara para kumuha ng manok mula sa palayok. Ang aking anak na pinalaki at tinuruan ng tamang asal sa isang pamilyang hasyendero. "Christina!" Hindi ko napigilan ang matalas na boses. Gulat na napatingin sa akin ang anak ko. "Po, Mama." Aakma siyang magsalita ngunit napigilan ng maalala ang presensya ni JM, marahil para mapanatili ang dangal. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang matinding pagkadismaya sa pamamagitan ng kanyang tingin.
Nabasa ni Christina ang aking ekspresyon at sandaling natigilan, ngunit agad ding ngumiti. Mama, dito po sa pamilya, ganito po kami kung minsan kumain, mas parang pamilya ang pakiramdam. Ngunit sa sumunod na sandali, isang mas hindi kapani-paniwalang bagay ang ginawa ni JM. Nakangiti siyang kumuha ng pinakamasarap na parte ng manok mula sa palayok gamit ang kanyang serving spoon at diretsong inilagay sa aking plato. Tita, para po sa inyo. Ito po ang pinakamasarap na parte. Natigilan ako. Para sa kanya, marahil ito ay isang gawa ng kabaitan. Ngunit para sa akin, ito ay kakulangan ng urbanidad at isang ganap na pagkasira ng etiquette. Inilagay ni Christina ang isang piraso ng manok sa aking plato gamit ang tinidor. Mama, tikman mo muna. Masarap talaga. Sa una ay nag-atubili ako, ngunit bilang paggalang, isinubo ko ito gamit ang aking tinidor. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pagsabog ng lasa ang kumalat sa aking bibig. Ang malambot na manok at ang lasa ng gulay na kumapit sa sabaw ay nakakagulat na masarap. Kumusta po, tita? Tanong ni JM na may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, napakasarap, ngunit hindi pa ako handang sirain ang pader sa aking puso. Hindi masama. Pagkatapos kumain, inihatid ako ni Christina sa guest room. Maliit ngunit malinis na silid. Sa labas ng bintana, tanaw ang city lights ng Quezon City. Ang libu-libong ilaw ng mga gusali ay kumikinang na parang mga bituin. Magpahinga ka na, mama. Pagod ka siguro. Bukas, ipapasyal kita, sabi ni Christina bago umalis ng kwarto. Nang maiwang mag-isa sa silid, nagmuni-muni ako habang nakatingin sa labas. Sa isang araw pa lang, maraming prejudice ko tungkol sa Maynila at sa buhay dito ang gumuho. Ngunit ang nagbagong si Christina, lalo na ang kanyang asal sa pagkain, ay mahirap pa ring tanggapin. Paano nagkaganito ang anak ko? Naisip ko habang nakahiga sa kama. Saan napunta ang anak ko? Naging ibang tao na ba siya rito? Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot sa akin ng kaba. Ngunit kasabay nito, tulad ng malalim na lasa ng tinola na natikman ko, naisip ko rin na marahil ang karanasan sa hindi pamilyar na lugar na ito ay magdadala ng hindi inaasahang lalim. Habang nakapikit, inisip ko ang bukas. Isang di kilalang lugar, isang anak na tila naging ibang tao. Saan kaya ako dadalhin ng biyaheng ito? Dahil sa jet lag, hindi ako madaling makatulog at matagal akong nanatiling gising habang pinakikinggan ang mga tunog ng gabi sa Maynila. Kinaumagahan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa bintana. Sandali akong nalito kung nasaan ako, ngunit agad kong naalala na nasa Maynila ako. May narinig akong marahang katok sa pinto. Mama, gising ka na? Boses ni Christina. Bumangon ako, nag-ayos ng kaunti at binuksan ang pinto. Si Christina ay bihis na. Ang kanyang hitsura ay nagpaalala sa akin noong bata pa siya na nakatayo sa harap ko bago pumasok sa eskwela. Nakahanda na ang almusal. Dahil sa jet lag mo, ginawa kong magaan lang ang schedule natin ngayon, sabi ni Christina. Sa hapagkainan, nakahanda na ang agahan. Toast, itlog, salad, at kape halatang para sa akin inihanda. Nasaan si JM? Tanong ko habang umiinom ng kape. Pumasok na sa opisina. May mahalaga raw siyang proyekto. Pero sabi niya, uuwi siya ng maaga mamaya, sagot ni Christina. Gusto mo bang pumunta sa malapit na supermarket at palengke? Sigurado akong magugustuhan mo. Sa totoo lang, hindi ako gaanong interesado sa pamimili. Ngunit pumayag ako para makasama ang aking anak. Pagkatapos mag-almusal, sabay kaming lumabas. Habang naglalakad kami, ipinaliwanag ni Christina ang tungkol sa paligid. Malapit lang daw ang isang malaking supermarket at isang tradisyonal na palengke. Ang mga kalye ay mas malinis kaysa sa inaasahan ko at ang mga tao ay abala sa kanilang buhay. Saan man kami magpunta, may kaayusan na iba sa inaasahan kong kaguluhan. Si Christina ay kumpiyansang naglalakad na nagpapakitang lubos na siyang naka-adjust sa lugar na ito. Pumasok kami sa isang malaking supermarket at namangha ako sa laki nito. Mas maliit kaysa sa mga mall sa amin, ngunit malinis at maayos ang pagkakaayos ng mga produkto. Sanay na itinulak ni Christina ang cart at nagsimulang mamili. Nang madaanan namin ang seksyon ng mga fermented na pagkain, sinabi niya, ang buro. Si mama ni JM ang gumagawa kaya hindi na kami bumibili. Noong una, hindi ko gusto ang amoy, pero ngayon, parang may kulang kapag wala ito. Kinakain mo talaga iyan? Tanong ko nang may pagdududa. Opo mama, tikman mo rin minsan. Kakaiba sa una, pero hahanap-hanapin mo rin. Nakangiting sagot ni Christina. Habang nasa supermarket,
Masigasig na ipinaliwanag ni Christina ang tungkol sa pagkain at kultura ng Maynila. Ramdam ko kung gaano niya minahal ang lugar at kulturang ito. Sa una, nanibago ako sa kanya, ngunit unti-unti, nahawa ako sa kanyang sigasig. Paglabas namin sa supermarket, nagtungo kami sa isang tradisyonal na palengke. Pagpasok sa isang eskinita, naramdaman ko ang masiglang kapaligiran. Ang malalakas na boses ng mga tindero, ang amoy ng iba't ibang pagkain, at ang mga sariwang prutas at gulay. Ito ang local market namin. Mura na, mababait pa ang mga tindera, sabi ni Christina nang may pagmamalaki. Isang matandang babae ang nakakita kay Christina at masayang bumati. Matapos silang mag-usap sa Tagalog, ngumiti sa akin ang matanda. Ipinaliwanag ni Christina, sinabi kong, galing ka pa sa Negros mama, kaya binigyan niya tayo nito, special daw. Inabot ni Christina ang isang maliit na kakanin. Aaminin kong tatanggihan ko sana, ngunit dahil sa taos-pusong ngiti ng matanda, tinanggap ko ito. Maingat kong kinagatan at ang malagkit na texture at matamis na lasa ay kumalat sa aking bibig. Hindi ko inaasahang masarap ito. Masarap, sabi ko ng tapat. Isinalin ito ni Christina sa matanda at lalo itong ngumiti. Habang naglilibot kami sa palengke, pinagtulungan naming buhatin ang aming mga pinamili. Si Christina ang nagpapaliwanag habang ako ay nakikinig at sumusunod lang. Noon ko napagtanto kung gaano katagal na mula noong huli kaming nagkaroon ng ganitong ordinaryong sandali, ang mamili kasama ang anak ko. Sa Negros, sa dahilan ng pagiging abala o sa pag-iisip na trabaho iyon ng mga katulong, halos hindi kami nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Sa isang sulok ng palengke, itinuro ni Christina ang isang street food cart. Ito ang kailangan mong tikman kapag nasa palengke. Fishball. Gusto mo? Ang kumain habang nakatayo sa kalye ay tila hindi malinis at walang class para sa akin, ngunit para sa karanasan kasama ang anak ko, tinikman ko. Ang lasa ng sarsa at ang texture ng fishball ay perpektong naghalo sa aking bibig, hindi pala masama. Masarap, di ba? Tanong ni Christina na may pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi masama, kailangan kong aminin. Habang naglalakad kami, hindi ko na malayang natural nang hinawakan ni Christina ang aking kamay. Sa una ay nailang ako, ngunit naging komportable rin ang init nito. Kailan ko huling hinawakan ang kamay ng aking anak? Marahil noong 10 taong gulang pa lamang siya. Nang tanghalian na, dinala ako ni Christina sa isang maliit na karinderya. Dito ako madalas kumain. Masarap dito. Simple ngunit malinis ang lugar. Ang in-order namin ay kare-kare, isang putaheng may malapot na peanut sauce. Mama, kailangan ito ng bagoong para lalong sumarap, sabi ni Christina at ipinakita kung paano. Sa una, nanibago ako sa itsura nito, ngunit nang matikman ko, namangha ako sa lasa. Pagkatapos kumain, nagpahinga kami at uminom ng tsaa. Nakita ko sa mukha ni Christina ang inosenteng ngiti niya noong bata pa siya. Isang ngiting matagal ko nang hinahanap-hanap. Mama, ang saya ko na sabay tayong kumain ulit, mahinang sabi ni Christina. Kumirot ang aking puso. Gaano karaming oras ang sinayang ko, gaano karaming sandali ang pinalampas ko, tumango na lang ako. Hindi pa tuluyang gumuho ang pader sa aking puso, ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng mga siwang. Sa hapon, naglakad-lakad kami sa malapit na parke, ang Quezon Memorial Circle. Puno ito ng luntiang halaman at maraming tao ang nag-enjoy. Iba ito sa mga hardin sa aming hasyenda. Mas malaya at masigla. Dito kami madalas maglakad, lalo na sa umaga. Masarap ang hangin, sabi ni Christina. Habang nakaupo kami sa isang bench, napansin ko ang tiyan ni Christina. Hindi pa gaanong malaki, ngunit malinaw na may buhay na lumalaki sa loob. Naramdaman ko ang biglaang pagnanais na hawakan ito, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam niyo na ba ang gender? Maingat kong tanong. Hindi pa po sigurado, pero sana raw babae, sabi ni JM. Sagot ni Christina habang hinihimas ang kanyang tiyan. Babae. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Ang anak ko ay malapit nang maging isang ina. Muli kong naramdaman kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Gabi na nang makauwi kami at si JM ay umuwi ng maaga mula sa trabaho at nagluluto. Taos puso siyang ngumiti at bumati. Tita, kumusta po ang araw ninyo? Hindi masama, maikli kong sagot, ngunit sa loob-loob ko, inamin kong mas masaya ako kaysa sa inaasahan ko. Naghanda si JM ng samgyupsal. Isang maliit na electric grill ang inilagay sa gitna ng mesa at doon kami nag-ihaw ng karne. Kakaibang estilo ng pagkain, ngunit hindi na ako gaanong nagulat kumpara kahapon. Dahil sa mga bagong karanasan sa buong araw,
Medyo nakapagbukas na ako ng aking isipan. Tita, wine po. Inilabas ni JM ang isang bote ng espesyal na rum mula sa aming distillery sa Negros. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Sabi po ni Christina, paborito ninyo. Kaya inihanda ko po, nahihiyang ngumiti si JM. Noon ko lang napagtanto. Hindi lang dahil sa paggalang kung bakit ako inaasikaso ni JM, kundi dahil taos-puso niya akong tinatanggap. Kahit hindi ako dumalo sa kanilang kasal at hindi ko siya tinanggap noon, buong puso niya akong tinanggap sa kanilang tahanan. Habang umiinom ng rum, pinagmasdan ko kung paano tratuhin ni JM si Christina. Palagi niyang inaalala ang kalagayan ni Christina, tahimik na nag-aalaga. Kahit hindi sabihin, lahat ng kilos niya ay puno ng pagmamahal at respeto kay Christina. Pagkatapos kumain, minasahe niya ang mga paa ni Christina. Namamanas po kasi ang mga buntis, paliwanag niya. Sa pagmamasid sa kanila, naalala ko si Ricardo. Noong pinagbubuntis ko si Christina, ganyan din siyang mag-alaga. Ngunit para sa akin noon, iyon ay isang bagay na dapat lang. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang ganoong pagmamahal at pag-aalaga. Gabi na ngunit hindi ako makatulog kaya lumabas ako sa balcony. Ang city lights ng Metro Manila ay nakalatag sa aking harapan. Ang mga ilaw mula sa mga gusali ay kumikinang na parang bituin. Bigla kong napagtanto kung gaano ako kalungkot sa mga nagdaang panahon at ang kalungkutan na iyon ay ako mismo ang pumili. Lumapit si Christina at tumabi sa akin. Sabay naming pinagmasdan ang langit. Mama, salamat po talaga at pumunta ka rito. Wala akong sinabi, ngunit dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang matagal nang nawalang panahon. Ang distansya at hindi pagkakaunawaan na naipon ay dahan-dahang natutunaw. Ang di kilalang lugar ng Maynila ay unti-unti nang nagiging mainit sa aking pakiramdam. Ang araw-araw na buhay ng aking anak, ang mga taong minamahal niya at ang buhay na pinili niya. Sa una, hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit ngayon, unti-unti ko nang nauunawaan ang kahulugan nito. Saan mo gustong pumunta bukas, Mama? Tanong ni Christina. Kahit saan, basta't ikaw ang magdadala sa akin. Sa unang pagkakataon, isang taos-pusong ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa ilalim ng kalangitan, tahimik kaming nakatayo, ramdam ang presensya ng isa't isa. At sa paglipas ng isa pang araw, unti-unti kong binabawi ang nawalang panahon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Maynila. Ang unang pakiramdam ng pagkailang at paninibago ay napalitan na ng pagiging pamilyar. Ang paglalakad kasama si Christina tuwing umaga ay naging bahagi na ng aking araw-araw na gawain. Ngayon, muli kaming nasa parke. Ang sikat ng araw sa umaga ay malambot at marami ng tao sa parke. Habang naglalakad kami, inalala ko ang mga karanasan sa nakalipas na mga araw. Ang buro na paborito ni Christina ay kaya ko nang kainin at unti-unti na akong nasasanay sa mga pagkain dito. Higit sa lahat, naramdaman ko na ang oras na kasama ko ang aking anak ay hindi matutumbasan ng anuman. Nang hapong iyon, nakaupo kami sa isang bench sa parke, nagpapainit sa araw. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, bawat isa ay abala sa kanilang iniisip. Ang tiyan ni Christina ay kapansin-pansin na ang laki. Ilang buwan na? Maingat kong tanong. 5 buwan na po. Nagpa-ultrasound ako kamakailan, sabi ng doktor. Malusog daw ang baby, sagot ni Christina habang hinihimas ang kanyang tiyan. Habang pinagmamasdan siya, naalala ko ang araw na isinilang si Christina. Ganon din kamaaraw ang araw na iyon. Ang kaligayahan ng kargahin ko ang maliit at malambot niyang katawan. At ang pananabik sa mga araw na magkakasama kami. Napakabilis ng panahon at ngayon, ang batang iyon ay magiging isang ina na. Christina, may gusto akong sabihin, ngunit may bumara sa aking lalamunan. Tila nabasa ng anak ko ang aking ekspresyon at marahan siyang ngumiti. Alam ko po, Mama. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang hindi inaasahang salita ang lumabas sa aking bibig. Pagkapanganak mo, babalik ako para tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Tinitigan niya ako ng may gulat at unti-unting namula ang kanyang mga mata habang tumatango. Sa unang pagkakataon, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang init nito. Talaga po, Mama? Nanginginig ang boses ni Christina. Oo naman, matatag kong sagot. Buo na ang aking desisyon. Nang gabing iyon, naghanda si JM ng espesyal na hapunan para sa amin. Isang hanay ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino ang nasa mesa. Ang mga pagkaing isang linggo pa lang ang nakalipas ay tila banyaga at kakaiba sa akin. Ngayon ay pamilyar na. Tita, huling gabi niyo na po. Kumusta naman po ang mga pagkain dito? Maingat na tanong ni JM.
Sa una, nanibago ako, pero ngayon, masarap na para sa akin, tapat kong sagot. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni JM, napakabuting tao niya. Sa una, inakala kong isa lamang siyang dayuhan na umagaw sa aking anak, ngunit ngayon, nakikita ko na ang kanyang kabaitan at katapatan. Pagkatapos kumain, nagsuggest si Christina, "Mama, magpa-picture tayo para maipakita natin kay Papa." Magkakatabi kaming umupo sa sofa at kumuha ng litrato. Sa una ay awkward, ngunit sa natural na ngiti ni na Christina at JM, hindi ko napigilang ngumiti rin. Iyon ang aming unang family picture. "Ipadala mo yan kay Ricardo," sabi ko, at masayang tumango si Christina. Pagbalik ko sa kwarto, at habang nag-aayos ng gamit, naalala ko ang aking sarili, 1 linggo na ang nakalipas. Gaano ako naging bilanggo ng aking prejudice, gaano katigas ang aking ulo. Ang biyaheng ito ay nagturo sa akin ng maraming bagay, na ang tunay na dangal ay hindi nasa panlabas na anyo, kundi nasa init ng puso. Kinaumagahan, ang daan patungong airport ay hindi na kasing bigat ng pagdating ko. Ang isiping oras na para umalis ay nagpapasikip sa aking dibdib. Pagdating namin sa NAIA, unang bumaba si JM para tulungan ako sa check-in. Matapos ang lahat ng proseso, bago pumasok sa security, humarap ako kay Christina. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Mama, maraming salamat po sa pagpunta." Nanginginig ang kanyang boses. Wala na akong pag-aalinlangan. Lumapit ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Ang matagal nang hindi ko naramdamang yakap niya at ang presensya ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan, lahat ay napakahalaga. "Ako ang dapat magpasalamat, Christina. Dahil ipinakita mo sa akin ang buhay mo," sabi ko ng buong puso. Bahagya ko ring niyakap si JM. Sapat na iyon. Kahit walang salita, pamilya na kami. Magkita-kita tayo ulit madalas. Babalik ako. Sa huli, nagpaalam kami. Habang dumadaan sa security, ilang beses akong lumingon. Si Christina at JM ay patuloy na kumakaway hanggang sa hindi ko na sila makita. Kumaway din ako hanggang sa mawala sila sa aking paningin. Sumakay ako sa eroplano, umupo sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang kalangitan ng Maynila. Isang kakaibang damdamin ang namuo sa aking dibdib. Lungkot, pag-asa at higit sa lahat, pasasalamat. Habang umaangat ang eroplano, inalala ko ang nakaraang linggo. Sa una, lahat ay banyaga at hindi komportable. Ngunit unti-unti, nakahanap ako ng bagong ganda sa mga ito. Ang buhay na pinili ng aking anak, ang lugar na minamahal niya, at ang mga taong kasama niya, lahat ay may halaga at dapat igalang. Sa loob ng 1 oras na flight pabalik sa Negros, gumawa ako ng plano sa aking isipan. Sasabihin ko kay Ricardo ang lahat, at sa susunod, aayain ko siyang sabay kaming bumisita. Siguradong matutuwa si Ricardo. Inisip ko rin na ayusin ang isang silid sa aming bahay para sa baby. Para sa araw na bibisita si Christina, JM, at ang aming apo sa Negros. Gusto kong ipasa sa kanya ang aming kultura. Ang konsepto ng pamilya natin ay natural na pumasok sa aking isipan, hindi na ugat ng aking anak. Ang karangyaan at dangal ay hindi na mahalaga. Ang tunay na dangal ay nasa pagmamahal at pag-aalaga. Ito ang itinuro sa akin ng Maynila at ng aking anak. Habang paakyat ang eroplano sa mga ulap, napangiti ako. Ang susunod na biyahe ay hindi na dahil sa obligasyon o kuryosidad. Ito ay magiging isang paglalakbay para magkasama-sama sa ngalan ng pamilya. Habang pauwi sa aking tahanan, inaabangan ko na ang susunod na paglalakbay. Sa pagkakataong iyon, kasama si Ricardo, bibisita kami sa Maynila bilang lolo at lola. 3 taon na rin pala ang nakalipas mula noon. Ngayon, ang anak ko ay may isang anak na babae at abala sa pag-aalaga. Ngunit sa aking mga mata, ang lahat ng iyon ay napakaganda. Kung nagpatuloy ako sa katigasan ng aking ulo at tinalikuran ng aking anak, mararamdaman ko kaya ang kaligayahang ito ngayon? Matagal na akong nabubuhay, ngunit malalim kong pinagnilayan kung ano ba talaga ang naging saysay ng aking buhay. Ngayon, mas mahalaga pa sa dangal, isa na akong lola na kayang tumawa kahit sa maduduming kalokohan ng aking apo. Tunay na napakasaya ko. Kumusta ang aking kwento? Kung may kakilala kayong kasing tigas ng ulo ko, pakisabi sa kanila sa comment section at pagalitan ninyo. Malay ninyo, baka magbago rin ang kanilang buhay tulad ng sa akin.